Maaga pala kami mag-uumpisa ngayon gumawa ng kandila kasi papasok na nga si Marvin sa trabaho bukas kaya buti na lang at maaga nakatulog din si Ian kaya maaga na rin kami nag-umpisa. Pagkatulog ni Ian, nag-umpisa na nga kami. Nilatag ko na nga itong trap pala gagamitin namin at nilabas ko na nga rin itong mga baso. At si Marvin naman nilabas na yung paglulutuan namin. So, ayan, nilinisan ko pala muna itong mga baso na gagamitin namin dahil pwede pa namin ito magamit sa susunod na paggawa namin. Sa susunod na day out niya kasi tuwing day out niya lang kami nagagawa eh. Kaya yan, nililinisan ko na nga muna yan. Tinatanggal ko lang yung mga natitirang kandila dyan na natuyo. Kaya pwede pang magamit siya. Recyclable naman yung baso. Ay disposable. Yung gano'n basta pwede naman yan. At ayan na nga, okay na nga yung nilutong ni Marvin. Pinapalamig na lang para maisalin na nga dun sa mga baso na inayos ko. At sinasaling niya na nga, mabilis lang naman matuyo ngayon dahil mahangin. Kaya nakaready na nga rin ang mga mingtsako na itutusok doon sa mga natutuyo na. At nag-umpisa na nga ako maglagay ng mga mitsa dyan sa mga natutuyo. Kailangan maagap ko. Sa sobrang dami na ito, nahihirapan na ako maglagay ng mitsa kasi sabi ko, mabilis matuyo. May mga lalagyan siya na kaunti lang kaya pinapadagdagan ko. Talagang pantay-pantay dapat kailangan. Kaya yan, ako naman lagay habang siya naglalagay din ng mga nilutong kandila para maagapan ko din. Medyo nahihirapan nga ako kasi sobrang dami naman nito eh. Kaya okay lang yan. Medyo nakakangalay nga lang kasi laki-laki ko. Sobrang bigat ko pa. Hindi ko pa matansya yung katawan ko. Baka bumaksak ako sa mga kandila. Charot la. Pero anyway. At ayan na nga. Naglalagay na nga ako ng mga mitsa dyan. Sabi ko sa kanya, may mga butas na baso. Kaya dinagdagan niya na lang. Sabi ko, tuyo naman na yung ilalim. Kaya sabi ko sa kanya, dagdagan niya na lang ng tunaw na kandila. So, at ayan, buti na lang at may dumating na bata. Tinulungan ako. Ang pogi niya, diba? Anak yan ng kuya ko dito sa may kapitbahay namin. Pero ang bait niyan, sabi niya sa akin, ate, diyan ka na sa dulo, ako na lang dito sa may hulihan. Kaya yan, buti na lang at tinulungan niya ako, kaya hindi ako medyo nahirapan. Kita mo, watak-watak yung paglalagay ni Marvin ng kandila. Kaya ang hirap talaga maglagay ng mitsa, medyo malayo pa. Kala mo, liit-liit ko, ang laki-laki ko, diba? Malaki lang katawan ko, pero hindi mahaba galamay ko. At yun, nagugupit na nga ako ng mitsa. Trinay ko na nga itong tanggalin ng baso kung okay na. Yan, mga nakailang tanggal lang naman ako kasi titignan ko kung okay na pwede na tanggalin. Pero hindi pa pala. At ayan na nga. At na yung part 2 na nakapagluto na nga si Marvin at yung iba pinapatuyo na nga namin. At pinapalamig niya na lang yung kandila para maisalin ulit dun sa mga basong natira na mga hindi nalagyan kanina. Kaya pinakuha ko sa kanya yung yung planggana kasi tinatabi niya na yung kandilang nandun malapit sa mga walang laman na baso. Kaya sabi ko sa kanya, kunin mo na lang yung planggana, ako na lang maglalagay sa planggana para matuyo na rin yan. At hindi tayo hindi masagi nung paglalagyan mo mamaya. Kasi mamaya mapatakan ng mga tunaw na kandila, edi matutunaw ulit yung nagawa. Masasayang lang din siya kasi tuyo na siya tapos mababasa ulit. Kaya, ayan, pinakuha ko na kay Marvin yung planggana. Kaya, sabi ko sa kanya, sige ako na, tulungan mo ako ilagay ito para may magsasaling ka na lang dyan sa mga basong walang laman. Kaya ayan, nilalagyan na nga namin ni isa-isa. Inaayos pa rin namin niya kasi medyo basa pa yan. Medyo pwede pang ma-reject. Kaya, pag na-reject yan, sayang lang, hindi na mabibenta. Kaya, pero pwede naman siya, gawin ulit. Kaya lang mahirap na, medyo marami kasing ginagawa. Kaya yan, nagumpisa na nga si Marvin maglagay sa mga natunaw, mga hindi nalagyan na baso. At ako naman, medyo natutuyo na kasi sobrang bilis. Kaya sabi ko, sige lang, maglagay ka lang na maglagay, ako na nahihirapan pala siya sa mga baso na kapag dikit-dikit. Kasi ayaw niya yung dikit-dikit. Kailangan daw yung medyo malayo-layo kasi napapatakan pa yung iba, napupuno, yung iba hindi. Kaya sabi niya, medyo dapat nilalayo-layuan ko. Kaya ito naman, sige, bahala ka dyan, maglagay ka lang dyan. At ako naman naglalagay na nga ako ng mitsa, diba? Kitang-kita yung kailangan namin, alert to kayo. Kasi pag natuyo yung kandila, hindi nyo na malalagyan ng mitsa. Yan, sayang lang din naman. Kita nyo yung kaldero, nakaangat na. Ibig sabihin lang yan, ay ubos na nga yung niluto niya. Kaya magluluto ulit siya kasi may mga baso na hindi na nalagyan. Medyo marami pa kami mga baso na hindi niya nalagyan. Kaya magluluto ulit siya ng pangatlong beses. Kaya ayan, kitang-kita nyo, tinaob niya na talaga yung kaldero para lang mailagay doon sa mga baso na walang laman. So, hindi nagkasya, kaya marami pang tira at magluluto ulit siya ng kandila.
At habang ako naman, tinabi ko na nga itong mga natuyo para makapuwelo ako doon kahit masikip. Hindi ako magkasya ha. Laki ko kasi. Kaya yan, sabi ko kay Marvin, iusog ko muna itong mga tira at nilapit ko na nga yung mitya sa akin para hindi na ako tulak ng tulak. Ito sa si kuya, yung anak ko papansin. Yung cellphone, tinatapat pa dito sa may camera, kaya ayan, ako medyo nahihirapan lang ako. Kita-kita yung itsura ko, para kung nahihirapan dyan. Kasi baka bumaksak ako yung katawan ko, hindi ko talaga kaya. So, pero ayan, medyo natatapos na nga ako. Minamadali ko na nga yan, kaya tinulungan na rin ako dyan banda ng asawa ko. Habang nakasalin yung kandila na niluluto niya, tinutulungan na rin ako ng asawa ko. Siya, hindi niya lang nakikita, diba? Kasi nandun pa siya sa labas. Pero ayan, maya-maya nga inaayos na nga namin yung mga baso. Inaayos siya yung taga-ayos kasi sabi niya gusto niya hiwalay-walay. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw na mag-ayos ng mga baso na ilalagyan natin. At ayan, kita-kita niyo, ang dami pa naming mga baso na hindi pa nalagyan. Kaya nagluto ulit siya. Pero last na muna yon, kasi last na luto niya na yon, kasi sakto lang din naman itong mga baso. At pagtapos niyan, tatanggalin na nga namin itong mga kandila sa may hinulmaan namin kandila. Kaya ayan, kitang-kita nyo, nahihirapan pa kami dyan kasi nahangin pa. Pero okay na siya, nakaluto na siya. Pinapalamig niya na lang para mailagay dito sa mga kandila. Nagising pa nga si Ian dyan sa banda na yan habang nagpapalamig kami ng kandila. Nagising si Ian kaya umakyat siya sa taas para siya na magpatulog kay Ian ulit. Kasi pag ako nakita ni Ian, hindi yan matutulog. Bababa pa yan, sasama pa yan sa akin. Kaya delikado kasi dito kapag mga ng bata. At ayan na nga, nakipagpalit na nga siya sa akin. At ito, silalagay ko na nga itong mga natuyong kandila. Pero binabalik ko rin siya kasi akala ko tuyo na yung pala, ibasa pa sa ilalim. Muntikan pa nga ma-reject yan, mga nilagay ko. Ang dami pa naman ang nailagay ko. Bida-bida kasi ako, charot. At kita-kita nyo naman si kuya. Pagod na yan, pero nanonood lang yan. Yan. Hindi siya natutulog hanggat gising kami. Yan ang bodyguard namin. Pinagpipilian ko talaga yung mga nailagay ko kanina kasi hindi ko talaga alam kung ano yung mga nailagay ko kanina. Kinakapa ko na lang siya kung mainit siya o hindi. Kapag mainit kasi siya, basa pa. So, ayan na nga. Ito, ulit, nagising na naman ulit yung si Ian. Kaya ako na ang naglagay ng mga ako na ang naglagay ng kandila dyan sa mga baso. Kaya, ayan, kitang-kita nyo, bida-bida ako, diba? Ayaw kasi ni Marvin na ako yung maggagalaw niya, ako yung maglalagay niya kasi gusto niya siya yung maglalagay para pantay-pantay daw lahat. Kita mo, ako mga nilagyan ko, nagrereklamo pa yan siya mamaya. Pag natuyo na yan, tingnan mo, magrereklamo yan kasi gusto niya, siya na yung maglalagay para pantay-pantay. At na nga, bumaba na nga siya dyan para makipagpalit na sa akin. Nadulas pa nga ako ayan o, kita nyo naman, nausog pa yung mga kandila kaya nagalit talaga siya sa akin. Paano ba kasi? Ang dulas na ng trapal. Hindi ka ba madudulas dyan? Kita-kita yun nilagyan namin parang kulay gray. Pero mamaya maputi na yan. Mapapansin nyo lang ngayon parang kulay gray. Pero mamaya kulay gatas na yan. Naubusan pa nga kami ng baso. Kinulang pa nga yan, diba? May hawak pa siya pero wala na kami nilalagyan ng baso. At yan, lagay na ako ng lagay ng baso. Yan, na mga buti na lang at marami din sobra. Kaya lahat ng sobra, nalagyan ko pa rin. Ayan. Yung mga nilagyan ko kanina, nilalagyan niya pa ulit ng kandila kasi daw kakaunti. O, diba? Yung gusto niyang tansya ng kandila, hindi daw pumasok sa akin. O, ang galing niya, diba? Siya na lang magaling. Ayan na, nilalagyan ko na nga yung mga nilagyan ko ng kandila kanina, natuyo na, kaya nilalagyan ko ng mitsa. So, buti na lang. Medyo malakas ang hangin, kaya kailangan agapan. Dito sa lugar namin, kahit hindi ka na gumamit ng electric fan sa loob, pag pumapasok sa pintuan yung hangin, sobrang lamig na. Kaya ayan, natuyo na nga, habang nagpapatuyo kami ng kandila, yung mga nauna namin ginawa, na natuyo na, tinatanggal na nga namin sa lalagyanan. Tinatapos na nga rin namin to, para bukas, kung ano man yung mga natirang gagawin, yun na lang ang gagawin namin. Para sa amin, ito na lang pinakamadaling gawin magtanggal dito sa baso. Yan. At umalis na nga si Marvin, kakagising ko lang nito pero ginawa ko na kagad yung inutos niya. Nagbilang na ako ng mitya at nagtanggal na nga rin ng mahabang mitya. Nagupit na rin pala ako niyan. So, ayan. Buti na lang at wala pang mga batang magugulo kasi kakagising ko lang din, mga tulog pa sila. Kaya nag-umpisa na talaga ako magbilang na magbilang. Kita nyo, ang hirap kaya magbilang, lalo na makakalimutin ka. At ayan na nga.
Nabilang ko na nga siya kaya nilagay ko na ulit sa planggana dahil nakalimutan ko kaya pinuhos ko ulit sa lapag. Di ko na alam kung ano yung mga nabilang ko pero binalik ko na ulit yan. Sa banda lang yan, naka 300 plus na ako kaya may mga natitira pang guguntingin at bibilangin. Buti na lang at nagising na nga to si Ivan at may pumuntas dito na pinsan ko. Anak to siya ng tiyahin ko. Ay, queuing ko. Pero doon lang siya sa kabilang bahay. Tinulungan niya na rin magbalot si Ivan para yan, matapos na rin kami. Pero ako, ang ginagawa ko, naghuhugas ako ng plato kasi may mga natirang plato na hinugasan namin kagabi dahil naubusan kami ng tubig. Dito kasi sa amin may oras yung tubig. Kung anong oras naman, halimbawa mga alas 8 na, wala nang tubig. Kaya pagkatapos mo kumain, kinabukasan mo pa mahuhugasan. Ayan, tinulungan lang nga ako nila. Kitang-kita nyo kaunti pa lang na ibabalot nila. Kaya sabi ko sa kanya, magbalot lang sila, ako na magtatalik. Habang nagbabalot si Jasmine, ay nagising na nga si Ian. Kaya pagtapos ko magtali, kinuha ko muna dyan si Ian. Para itabi ko na nga dito sa tabi ko para nakikita ko siya kung ano dinadampot niya. Mamaya magdampot na naman ng maliit, isubo na naman o kaya kainin tong kandila. Syempre bawal na kainin ng mga bata yan. Yung kandila yan. At yun na nga, dumating na nga yung batang tumulong sa akin kagabi. Maglagay ng meat siya. At andito na naman siya para tulungan ako ulit magbalot. Kita niya naman, nakikipag-usap sila sa mga bata na nandun sa labas. Habang nagbabalot sila, ako naman tali na ako ng tali. Sabi ko sa kanila, kayo na lang magbalot, ako na lang magtatali. Kasi mamaya hindi nyo maano yung tali, hindi maayos. Kaya sabi ko sa kanya, ako na lang. Kasi sobrang sakit din magtali. Ang sakit din sa kamay. Kaya sabi ko sa kanila, anong gagawin nyo? Maglalagay lang kayo ng plastic sa kandila. Kasi gusto nila tumulong, hindi ko naman sila inutusan. Pero okay lang naman sa kanila yan. Para nalilibang din sila. Para lang sila naglalaro. Kita mo naman si Renji, para naglalaro. Buti na lang at tumating sila kaya natapos. Medyo natatapos na nga rin kami dito. Pagtapos namin dito, magpapahinga na ako kasi wala naman akong katulong gumawa ng kandila mamaya. Bye! Thank you for watching!